We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth. Uy, ano yun mga kababayan? Tumutulo ang sipon ni Mr. President. Tingnan nyo po, balik natin ng konti. Oh. Dito mga kababayan, tingnan nyo maigi. Una muna, ginanon niya, sininghot niya. Ay, Women. Pinunas niya. We often speak of development in terms Ayan tumutulo mga kababayan. Bakit kaya ganon? Hindi naman siya nilalagnat, hindi rin naman siya inuubo, at mukhang wala naman siyang sipon. Bigla na lang mga kababayan, may natunaw. na nahulog na uhog. Ito yung malauhog kung tawagin sa atin ng buko salad. terms of economic growth. Pinunasan na mga kababayan, isang nakakahiyang presidente ang naipakita sa buong mundo na naman mga kababayan. At dahil diyan si Tutasin ang lungkot-lungkot. Bakit ba malungkot itong si Tutasin mga kababayan? Dito kaya dahil binanatan ang kanyang alaga ni Senator Marcoleta, panoorin nyo. 8 buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglimas sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Ayan mga kababayan, hanggang kailan magmamaang-maangan itong Blue Ribbon Committee Chairman na si Pinky Lacson, sapagkat ang Blue Ribbon Committee mukhang tulog na tulog po sa pansitan mga kababayan. At ayon nga po dito sa dating mayor, hindi na rin po nakapagtiis itong si dating mayor Lito Atienza, at ito nga po ang kanyang nasabi, wala na kayong alam, wala na kayong ibang sinasabi kundi puro Sara. Sara na lang inyong sinisisi ng lahat. Reaksyon ninyo. Babasahin ko po lahat ito at isasama ko po sa aking kaalaman ang damdaming bayan. Ang pinag-usapan natin ng nakaraan broadcast ay si Sara. Tayo ang nauna nagpumuna na bakit puro Sara ang binibigyan nyo ng sisi sa lahat ng mga paghihirap ng Pilipino. Parang wala na pong balitang iba kundi si Sara at yung impeachment niya. Bakit si Sara lang iniipit niya sa confidential fund? Lahat po ng gobernador mayroong confidential fund. Ang pinakamalaking confidential fund ay ang Pangulo. Bakit si Sara lang ang inyong pinag-iinitan? Halata eh. Kaya tama yung mga reaction ninyo. Si Sara, dahil natatakot sila kay Sara. Ito yung mga reaction ninyo, ha? Ilan dito ba magiting ko? Galing kay Josefino Pepín Garcia. Tama si Kong dito. At yan sa si Kasuhin yung mga magnanakaw sa Congress at Senate. Yun ang importante. Vince P. GBN, buti po kasi Sir Lito na panig ng tama. Ray Bartolome. Dito at yan sasabi mo, parang si Sara sa ng paghihirap ng Pilipino. Mabuti nandiyan pa si Sara. May pag-asa pa ang bayan. Sana sinabi mo na lang na litisin at hulihin lahat ng mga ng may anomalya sa pamahalaan. Hindi lang si Sara. Tama po. Tama kayo, Ray. Pero salamat pa rin. At least malinaw na Duterte supporter ka. Hindi ako Duterte supporter. Ako ay supporter ng katotohanan at kagalingan pambayan. At hindi tayo uunlad, hindi natin nasusolve ang problema natin at mahirapan. Kung si Sara lang ang ating pahirapan at tutubukin. Bakit hindi si Pangulong Marcos? Bakit hindi ang mga senador? Bakit hindi ang mga congressmen? Sinasabi na ng mga testigo na nag-deliver kami ng pera sa mga taong yan. Bakit hindi nyo usigin? Kaya ang akin po naman, Mr. Ray Bartolome, ay tumbukin natin ang problema. Hindi si Sara ang problema. O hindi si Sara lang. Ang problema natin ay yung isang katutak na magnanakaw sa Senado at Kongreso at sa gobyerno. Yan ang sinasabi dito ni dating Mayor Lito Atienza ng Maynila, mga kababayan. Puro kayo Sara. Hindi si Sara ang problema.
Kung mayroon mang confidential fund itong si Vice President Sara Duterte, ay kakapiranggot lang po ito. Sabi nga niya, lahat ng mga mayor, lahat ng mga gobernador, mayroon po yan mga confidential fund. At ang pinakamalaking mayroon pong confidential fund, walang iba, si Marcos Jr. or si Pangulong Marcos mismo na tumutulo yung uhog habang nagsasalita dyan sa United Nations. Grabe mga kababayan, ang kapal din ng mukha nitong Marcos Jr. Biruin mo, nagsasalita siya, representante siya to empower ng women, ginagalang daw niya ang karapatan, nirespeto niya. Pero ito ngayon, hindi niya nirespeto ang kanyang Vice President, no? Na ito nga pong si Vice President Sara Duterte, na isang babae na di umano, kumbaga, ang kapal ng mukha niya, siguro kayo tumulo ang uhog ng kanyang sipon, mga kababayan, hindi siguro sumang-ayon, pati yung kanyang ilong, di ba? Hindi sumang-ayon ang kanyang kalooban doon sa kanyang mga nilabas, kaya nagalit, di ba? Nagalit kasi ikaw, sinabi ni Marcos din noon, di ba? Ayaw niya ng impeachment, hindi niya susuportahan yung impeachment laban kay BP Inday. Pero nang nangyari, kamukat-mukat yung anak niya mismo, si Charis, yun mismo ang nanguna, pumirma. At ang ikalawa, yung kanyang pinsan mismo, si Tambalos Los Martin. Sila yung mga nanguna para i-impeach dito si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ngayon, magdadadaldal ka dyan sa UN, sasabihin mo, empower women, in-uplift ko, ginagalang ko yung mga karapatan ng mga kababaihan. Wag kami. Kaya siguro sabi ng ilong mo, wag ako. Itutulo ko itong uhog mo. Di ba ganun mga kababayan? Ayan ngayon ang atin pag-uusapan. Ngunit bago yan, nakikisuyo po muna ako sa inyo lahat. Paki-like naman at paki-share ng ating video. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator at mga solid organic DDS vlogger or supporter. Maraming salamat sa inyong kabayan. Tuloy na tayo, ano ho? Tuloy na tayo dito sa detalye. Ito nga po si Mayor Lito Atienza ay hindi po nakatiis. Nung nakaraan, mayroon na po siyang sinabi tungkol dito sa panggigipit or bukod tangi lang po si Sara, BP Sara na lang ang may kasalanan ng lahat. Pero sa totoo lang, hindi naman po ito kinakagat ng publiko at ng taong bayan. Di ba? Kasi ang nangyayari, bintang sila ng bintang, tinatapon nila lahat ang mga putik dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ang lumalabas at nilalabasan ng ebidensya ay sila. Mantakin nyo mga kababayan, napakarami na po ang mga nagsasasalita laban po dito kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., at dito sa mga kongresista. Pagkatapos sasabihin nila, hindi credible, walang ebidensya. At itong si Lacson, yung kanyang Blue Ribbon Committee, ayaw nang pagalawin. Lacson, hindi ka naman siguro multo. Kung multo ka man, pagalawin mo yung baso kung nandiyan ka. Magparamdam ka naman, Lacson. Kasi kung hindi mo na pala kaya, inutil ka na pala dyan sa trabaho na yan, ibigay mo sa nakakaya. Kahit sino, kahit kay Lito Lapid, bigay mo yan. Basta magkaroon lang ng trabaho yan. Kinuha mo ba ito, Lacson, para mapatigil ang trabaho ng Blue Ribbon Committee? Napakahalaga po ng trabaho ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Ito po yung mag-iimbestiga. Bukod tangi ang prioritize nito, mag-imbestiga sa mga tiwali sa ating gobyerno. Lacson, hindi ka naman siguro sangkot, di ba, sa katiwalian na yan? O, kung hindi ka sangkot, bakit hindi ka mag-imbestiga? Tama ba, Lacson, yung logic? Di ba ganun ng mga pulis, di ba? Dati ka rin pulis, investigador ka rin. Di ba, kunting lead lang, nag-iimbestiga kayo? Tama, hindi. Bakit ngayon dito sa puntong ito, hindi to basta kunting lead lang? Completos Ricardos, pinirmahan po ng mga dating sundalo. Nagnotaryo po, pinanotaryo. At ngayon, gusto niyo na naman silipin ang notaryo. O ito mga kababayan, panoorin niyo po ang isang balitang ito ng DZRH patungkol po dito sa issue na ito. Ganding ano man ni Lacson ng credit. Walong mga dating security personnel ni Ko na nag-deliver ng malay-malaytang pera sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno. Nag-abiso na si Senator Lacson na punto ay kanyang sagutin mamayang hapon ng mga panat sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta. Narito ang privilege speech, bahagi ng privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta. Tanga. Wala. Ito, sabi niya. The BRC chairman said that there is no
nasingit yun. Hindi yun sa akin galing ha, mga kababayan ha. Hindi yan sa akin galing. Ulitin natin ha, ulitin natin. Hindi yan sa akin galing ha. Wala. Ito, sabi niya. The BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gotesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico, in his several video feeds, identified him and others as the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Discaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Ayan. Ang bahagi ng privilege speech ni Senador ito si Arrest State. Yan po ang bahagi ng privilege speech ni Senator Marcolita, mga kababayan. Mayroon po tayong kabuuan na video patungkol dito, ano ho? Pero bago ito, nakabuuan ng video, mga kababayan, ay mayroon po muna ako sa inyong ipapanood na may mga karagdagan pa daw. 20 ang papalabas, no? Para sumuporta din dito or mga kasamahan nitong dating mga sundalo. Panoorin nyo itong balita. Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Saldico na minsan ring naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Isiniwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng male-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Out of sa 100 na kumuusap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, baka may 20 pa na lumabas. And in fact, sa Facebook page ni Attorney Balikot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Saldico. Ayan, mga kababayan, so may 103 na detailed security itong si Saldico. So mayroon pa daw pong 2 or 20 na palabas, no? Itong 20 lalabas, ano mangyayari na naman dito? Sasabihin na naman ni Lacson, wala itong, hindi to credible na mga witness. Hindi lang po sila basta witness, may hawak silang ebidensya at sila mismo kasabwat, mga kababayan eh. Sila na nga ito, direkta na nga ito nagtutukoy, mga kababayan, dito sa kanilang sinasabi, no? Nag-deliver sila sa bahay ni Marcos sa Paway, Ilocos Norte, dyan sa Tamarin Street, sa Ford's Park, kay Saldico, kay Martin Romualdez sa Malacanang. Di ba? Kumplito si Ricardos na, pero talaga naman matindi pa rin ang pagtatanggi nila rito, mga kababayan. Ano ho? Itong si Lacson talaga, siguro linagay lang ito or pumunta talaga ito. Sugo ito ni sugo siguro ito ni BBM. O sige, agawin nyo yan, dalawa kayo nito Tasuto. No, ito'y ano lang naman natin, mga kababayan ha. Ito'y ano lang natin ito, hinala lang natin or opinion lang natin. Kasi tila baga, noong panahon pa ni Senator Marcolita, napakaganda, napakaayos ang takbo ng investigasyon eh. Unti-unti na po lumalabas, na ilalabas na po ibang. Doon nga po natin nakita si di ba, Discaya, na nagtitil all na sana, tama hindi. Ngayon, pagdating po ni Lacson, nawala na po eh. Naging kriminal na po si Discaya. I mean, alam naman sa atin, di ba? Ang isang akusado mananatili pa rin inosente hanggang hindi pa napapatunayan ng korte. So yung mga Discaya ngayon, hanggang ngayon, hindi pa naman po sila guilty. So ibig sabihin, inosente pa rin po sila up to now, mga kababayan. Technically speaking, di ba? So ngayon, ang nangyayari, ito, pinapalabas na talaga sila ng pinakamasama. Ganon din ito si Saldico. Si Saldico na lang din ang gusto nilang tukuyin. Pero itong si Saldico, at itong tauhan niya na 100 mahigit, abay tinutukoy si Martin Romualdez at saka si Marcos. Ngayon, ang taong bayan, papayag na lang ba sa ganitong naratibo na gustong ipahatid nitong mag-amo na ito? Itong si Lacson at saka itong si itong si Tutasin?
Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi mailabas-labas na official committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng issue ng flood control scandal. Sa kanyang privilege speech kahapon March 9, sinabi ng senador na 8 buwan na ang nakalilipas mula nang bitawan ng Pangulo ang mga salitang mahiya naman kayo dahil sa talamag na korupsyon sa flood control projects. Ngunit hanggang ngayon tila wala pa ring nahihiya o napaparusahan. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Dito binatikos din ng senador ang tila pagkaantala at pagpilian niya ng mga ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Kinwestiyon din ni Senator Marcoleta kung bakit hindi pinapaharap sina dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang cabinet secretaries sa kabila ng mga testimonya ni na dating Marine Sergeant Orly Gutesa at former Congressman Zaldico. Binanggit din niya ang revelasyon ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marine Corps tungkol sa mga maletang naglalaman ng cash na dinala umano sa mga pribadong bahay sa South Forbes at Ilocos Norte. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Agad namang sinagot ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. Bilang tugon sa mga akusasyon ng kapwa niya senador, tinawag ito ni Senator Lacson na bunga ng kulang-kulang na research at fact-checking. Ayon sa Blue Ribbon Chair, nakatanggap na ang opisina ni Senator Marcoleta ng hard at soft copy ng partial report noon pang February 11. Ngunit hindi aniya ito pinirmahan ng senador o kahit naglagay man lang ng I dissent kung hindi siya sang-ayon sa nilalaman ng nasabing report. Ayon pa kay Senator Lacson, harap-harapang pagsisinungaling ang mga naging pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privilege speech. Kaugnay nito, bukas ang Senate Blue Ribbon Chair na sagutin punto por punto ang mga aligasyon sa nasabing speech. Jedne Resina. Gusto niyang sagutin punto por punto. Alam mo, Lacson, hindi mo na kailangan sagutin, no? Diretso mo na lang patawag itong mga 18 dating sundalo. Yun, masasagot na ang lahat. Ipatawag mo na rin si Martin Romualdez, baka sakali si Marcos mismo, kung kaya mo, di ba? Ipatawag mo, pati sila Bersamin, patawag mo itong mga ito, di ba? Pero hanggat hindi mo yan napapatawag at patuloy ka lang na sagutan dito kay Senator Marcoleta, oo, okay din yan na masasagot mo. Pero ang tanong, nakinabang ba kami taong bayan? Yung ano lang naman ni Marcoleta ang sinasabi lang din naman niya na dapat padaluhin mo, mag-conduct ka na ng investigasyon. Bakit ayaw mo? Ito yung sagutin mo, Lacson, bakit ayaw mo? Sino bang kinatatakutan mo? Di ba, mga kababayan? Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kabanang Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Zaldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila
na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ng kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman... Mga kababayan, di ba yan yung aking sinasabi ng ipinost ko yung isang may video at may caption ni Lacson, di ba? Ito yung sinasabi ko na kung halimbawa hindi totoo ang itong mga bintang o itong mga aligasyon ng mga 18 dating sundalo, delikado. Kasi nga lalaganap ang mga fake news. Ngayon kung totoo ito, mas lalong delikado, di ba? Mga kababayan, tingnan niyo po itong aking pinost dito. Balikan lang natin kasi pinost ko po yan eh. Pinost ko po yung dapat tinatanggapan ng BI Visual Action Unit sa Attorney Charlie Pascual, ang abogadong pinasubpinan ng NBI matapos umanong inotaryo. Ito yung notaryo palang abogado, mga kababayan. Sandali, may pinost kasi ako dyan eh. Wait lang. Sandali! Sandali! Bakit ito lumabas? Anak ng titing ka naman, Bimar. Bakit? Sino ba yan? Bakit yan ang lumabas? Paalala sa lahat ng lalaki, huwag niyong pagnasaan si Dilima. Huwag, mapapahamak lang kayo. Greco Bilgica, former PAC chairman. Ba't kasi napunta yan dyan sa ko? Na-share ko lang po. Na-share lang pala, mga kababayan. Galing po ito sa ang balita. Mga kababayan. Ito yung sinasabi ko, di ba? May post akong ganyan tungkol kay Lacson. Na ikaw, Lacson, di ba? Mapanganib itong ginagawa mo. No? Mapanganib itong ginagawa mo na hindi ka na lang mag-imbestiga. Di ba? Sabi niya rito, katotohanan ka mo, ito, katotohanan ka mo, Lacson, ang tatalakayin sa Senado. Ano ba yung in-expose mo noon na may mga kontraktor na pumunta ng Senado at si Tulfo pala ang kausap na kakampi mo? Alin ang katotohanan doon? At sa dalawang witness mo na babae na nakatakip ang mukha, bakit mo tinalakay sa Senado? Di mo ba pinakita ang katotohanan sa pangalan nila? Pero sino ba mga yon? Lahat ng mga palusot ninyo ay bumabalandra pabalik sa inyo. Yan po, mga kababayan. Ang dami kasi ng mga nilakson na mga hanas. Hindi pala yan, yung isa pala yung hanas ni Lacson, pero malayo na kasi yon. Balik na lang tayo dito sa ating topic, mga kababayan. Balikan na lang natin to si Senator Marcolita. So yan nga, di ba? Ang dami yung hanas ni Lacson, hindi na lang niya ito na lang kanyang sagutin talaga, di ba? Para sa ganun magkaalaman na. Man po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita.
Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Yun. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya nga. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano ba? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Sagutin nyo nga, mga kababayan, hulaan nyo nga, ano ba ang kinatatakutan ni Lacson? Mga kababayan, sa tingin nyo, alam nyo ba kung anong kinatatakutan ni Lacson? Ayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Ayan mga kababayan, ayan ang matindi ditong mga banat ni Senator Marcolita laban dito kay Lacson na hindi po niya masagot-sagot. Ito po yung may kabuuan po niyan mga kababayan eh. Pero bago yung kabuuan, ayan po itsura ni mukhang lungkot na lungkot si Totasin, no? Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Mahiya naman kayo. These are the very exact words uttered by the President 8 months ago. Yes, Mr. President, walang buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear, it was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the bills and index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who were eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset: to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber, the people have waited long enough. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than 1 trillion pesos have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable except for the small fry. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Are we supposed to depend solely on the capacity and perhaps the willingness of our staff to produce a report
that the Filipino people have been waiting for. A report that is not merely a formality but a duty we owe to the public we serve. It was out of exasperation that on January 20, 2026, we took it upon ourselves to formally release the minority report in a press conference to prevent the findings of our inquiry from being stalled while the public continues to wait for answers. Yet again, on January 26, 2026, the chairman once again said that BRC's partial committee report was almost finished. Mr. President, the minority report was not done half-heartedly, nor was it done out of disregard for this institution. It was done because the Filipino people have been waiting for this chamber to tell them what has been found. The submission of a minority report therefore served a simple yet necessary and urgent purpose: to let our people know that something has been done, at least from our side. Sadly, after the minority's press conference, said report was vilified without even the courtesy of reading it. The BRC chairman was even blunt when he said that the place for the minority report is the trash bin. Sa basurahan, a submission anchored in the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng iyon? Kung itatapon sa basurahan ng ulat na ito, hindi ba't para na rin nating itinapon ang lahat ng ebidensya kasama na ang 2 privilege speeches niya na ginamit sa minority report? With due respect, the Senate was never meant to be a place where inconvenient findings are thrown into the trash bin just because they challenge the preferred narrative. The minority report exposes how ghost and defective blood control projects stem from systemic corruption embedded in the country's infrastructure planning, budgeting, and implementation processes. It unraveled a corrupt monitoring and quality control system that gave way to a normalized system of kickbacks, rigged bidding, and budget insertions involving lawmakers, DPWH officials, and favored contractors, even as it recommended comprehensive reforms through proposed measures to address the issues across all stages of project implementation. Finally, the minority report raised serious concerns about veering away from the initial course of investigation, from pursuing major perpetrators to selective summoning of witnesses, intimidation or discrediting of whistleblowers, and the failure to summon key political figures. This shift will undermine public trust and weaken the truth-seeking function of the Blue Ribbon Committee. As we have witnessed, after the testimony of ex-Marine Sergeant Orly Gutesa, there has been a month-long halt in the investigation, giving the persons mentioned by him, John Paul Estrada and Mark Tiksay, to flee the country to parts unknown. The resignation of BRC chairman that followed already changed the narrative. Gutesa, the only witness who connected the money trail from Saldico to Martin Romualdez, was painted to fake his notarized sworn statement. Siya pa ang tinakot kasuhan ng falsification of public documents at perjury. To rectify this, Mr. President, I just filed a disbarment complaint against Attorney Espera and administrative complaint against Executive Judge Season of Manila RTC. Meanwhile, on February 11, 2026, my office received what appears to be a draft report from the Blue Ribbon Committee, which can only assume to have originated either from the chairman's office or from the Blue Ribbon Committee which he chairs. What was transmitted to us, Mr. President, was a link to a PDF document bearing a watermark OS Marcoleta across each and every page. Yet the said partial report does not bear the signature of the chairman, a formality ordinarily expected of any report issued by a committee, particularly from the Blue Ribbon Committee. Given the circumstances, the status of the Blue Ribbon partial report is unclear, and it could easily be disowned or disavowed at a later time. In light of this, Mr. President, guidance is respectfully sought on how such a document should be properly regarded by this body. The same people were hell-bent on criticizing the manner by which the minority report was submitted, yet they have no qualms circulating a supposed committee report in a manner that lacks even the most basic formalities expected of an official document of this institution, maybe because of the following observed weaknesses. In the BRC chairman's interview with Dos por Dos on DCRH as early as July 31, 2025, he alleged that there are at least 60 sitting congressmen who also acted as contractors of infrastructure projects in their own districts. In a press conference and in a press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who were contractors. Yet he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them, to be fair to the rest of the members of the House of Representatives?
In the sworn statement of the Diskaya, 17 congressmen were also mentioned. Why were not they asked to appear before the committee? On the other hand, the statements of former Yusek Bernardo and his cohorts Alcantara and Hernandez, who named certain senators upon the intercession of the Department of Justice, were readily heralded as gospel truth. The chairman of the BRC has also named at least 11 contractors in his first and second privilege speeches, whom he crucified to be involved in the flood control mess. Bakit hindi na sila ipinatawag? Bakit iilan lang mula sa 11 kontratistang kanyang tinukoy ang aktual na humarap sa pagdinig? Bakit namimili? Ano ang ibig sabihin nito? Remarkably, on November 14, 2025, the BRC chairman invited former Speaker Martin Romualdez to testify in its 7th hearing. He did not appear. Then on January 22, 2026, as quoted by various media outlets, the chairman said that former Speaker Martin will be invited again. If he wants to attend, he is welcome. But he cannot be forced to come due to interparliamentary courtesy. This doctrine can be challenged in the light of Section 27, Article 2 of the 1987 Constitution, which reads, "The state will maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption." This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute and should not prevail over a clear and categorical mandate of the Constitution. The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny. If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked. And on January 11, 2026, in a radio interview over DZBB, the BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gutesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico, in his several video feeds, identified him and others as the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Diskaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Sa mga unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang chairperson, iminungkahi ko po, Ginoong Pangulo, na anyayahan din si dating Governor Luis Chavit Singson na nagpahayag din ng kahandaan at kagustuhan na dumalo upang tumestigo sa mga flood control projects sa Ilocos. Wala rin pong nangyari, Ginoong Pangulo. We are now seeing a clear pattern in this mambo-jumbo. Kita nyo mga kaubayan, takot din si Lacson na patawag itong si dating Gobernador Chavit Singson. Bakit ka Lacson takot? 'Di ba? Dapat nga ito sana pinatawag niya na rin ito eh. Talagang kitang-kita ng mga kababayan na ito, ang ginagawa talaga ni Lacson, iniiwas niya talaga. Kasi pagka pinatawag niya po itong mga ito, tiyak po matutukoy na po si Marcos talaga dito at saka si Martin. Yung si Bersamin, yung magtsuhin, 'di ba? Magtsuhin, magluluba 'yon si Bersamin. Yung si DBM secretary, 'di ba? That whenever a witness points to former Speaker Romualdez as being linked to the controversy, the credibility of that witness is quickly placed in question. In an ambush interview at the Senate on November 14, 2025, by various media outlets, the BRC chairman clarified that a remote sworn testimony will be allowed only if Saldico appears before Philippine Embassy or Consulate, and a request for a Zoom meeting under oath will be valid. First, Saldico fears for his life and therefore he cannot go to any Philippine embassy. Kung si Gutesa nga ay bigla na lang naglaho na parang bula. Sa halip na suportahan at pakinggan ng mga naglalantad ng katotohanan, sila ay pinababayaan at nailalagay pa sa panganib. Second, the statement is incorrect because under the Apostille Convention, which the Supreme Court already implemented under OCA Circular number 210-2023, Saldico can take his oath before any commissioned notary in Portugal or elsewhere in Europe. He doesn't have to do it before a Philippine consular office. All he has to do is for his sworn statement to be apostilled in that foreign country, and it will have the effect of a statement sworn before a Philippine consulate. In the 8th hearing on January 19, 2026, the VRC chairman stated, let me emphasize the point, or one point. We always go wherever or where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. If that is truly the guiding principle of this investigation, Mr. President, then several matters should have been highlighted and pursued with equal vigor.
For instance, on November 18, 2025, he made a revelation during the plenary debates of the 2026 budget on general principles in the presence of DBCC officials. Sinabi niya na base sa usapan nila ni Yusek Bernardo, may mga taong nagne-name drop sa Pangulo, tulad ni na Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, na nagutos kay Saldico na ipasok sa BICAM yung insertions ng 100 billion. Panoorin po natin ang video, Mr. President. Lagot ka, Lacson. Sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, Yan mga kababayan. Ngunit kailanman ay hindi po naimbitahan si Yusek Adrian Bersamin upang harapin at linawin ang akusasyong ito na mismong chairman pa ang nagsiwalat sa plenaryo. Earlier, on November 14, 2025, in an ambush interview, he already disputed the statement of Saldico about the alleged 100 billion insertions allegedly made by the President in the BICAM. Ang malinaw rito, Mr. President, ay magkakaibang pahayag at pagkakaunawa sa parehong issue. Isang senyalis ng kontradiksyon na posibleng pagmamanipula na dapat sana'y malinaw at tapat sa publiko. This becomes particularly concerning in light of the second supplemental affidavit of former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dated November 10, 2025, where he disclosed that he handled 5 billion worth of projects for former DPWH Secretary Manuel Bunoan each year from 2023, 24 to 25 with kickbacks of 15% therefrom. From this kickback, 75% will be shared by Bunoan and Cabral. The 25% goes to Bernardo. Pinayagan din ng chairman ng BRC ang pakikialam ng DOJ sa mga pagdinig, lalo na sa pagpili ng mga gagawing testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito ay sa pamamagitan ng sapilitang pagre-require ng restitution na hindi naman hinihingi ng batas. Hindi rin po binigyan ng pansin ang mga naging kaganapan sa number 30 Tamarin Street, South Forbes, na binigyang diin ni Saldico sa isa sa marami niyang video revelations. Sinabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 1 billion sa lugar na yon, 200 million noong December 2, 2025 at 800 million noong December 5, 2025. Itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo. Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan, hindi po bukas, hindi po sa makalawa, ngayon na po, Ginoong Pangulo.
Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan mga kababayan ang kabuang speech ni Senator Marcolita. Speaking of Adrian Bersamin, mga kababayan, itong pamangkin or apo ni A.S. Bersamin noon, di ba ito ay nagtungo kay Congressman Libiste? At speaking of Congressman Libiste, mga kababayan, nasaan na ba si Congressman Libiste? Nako mga kababayan, pakinggan nga natin ito, sila Ted Filon. Ito na ba, ano na bang nangyari kay Congressman Libiste, mga kababayan? Sana hindi ito i-copyright ni Ted Filon, ano? Tuloy natin mga kababayan. Itong si Ted Filon ay naging topic po nila si Leandro Libiste. Missing na kasi ngayon si Leandro Libiste, mga kababayan, ano ho? Bagamat hinangaan po natin ang tapang nitong batang ito, siguro dahil nga po sa bata pa, talagang mabilis lang, no? Mabilis lang takutin, mga kababayan. Kaya siguro nagpadala sa takot, sa pananakot, ano? Sana sayang, ano? Sayang malaki pa sana ang kanyang future, lalo nga nag-UGT ito kay Tatay Digong. Ang problema, yung kanyang nanay kasi, di ba? Mukhang kinikiko-kiko lang eh. Pinaglaway lang doon sa upuan ng Senate President eh. Pakinggan na natin sila Ted Filon at itong kanyang kasama, mga kababayan. Kung si Leandro Libiste, pasilin po ninyo, si Leandro Libiste, hindi ba si Leandro nagsabi, bakit ako? Siya daw ay hinikayat ng mga ibang bansa. Bakit? Bakit? Hinikayat siya mga ibang bansa. Ano nga yung balita dati? Nakalimutan ko na kasi si Leandro. Nasaan na nga pala siya? Nasa abroad. Oo. Sumunod siya sa panghihikayat sa kanya. Oo, yung suggestion sa kanya ng mga ibang bansa siya, sumunod siya. Bakit siya? Oo, kasi di ho ba napunta na doon sa kwento na pinuntahan siya ng isang Adrian Bersamin? Naalala ho ninyo? Pinuntahan siya at sinasabi daw po na mayroong sinumpaang salaysay yung taong yun at lumapit sa kanya pag may nangyari daw po doon sa taong yun. Ito yung report. Ay si Leandro ang may hawak. At ito nga din po yung ginamit na batayan doon sa impeachment ni Pangulong Junior pero nabasura. Pero ang tanong dito, totoo ba yun o hindi? May sinasabi daw po nakakita nitong mga exchanges na ito ng mga mensahe. Pero hindi ho ba't si Leandro sinabihan na siya ay iimbestigahan, tama, doon sa kanya mga kontratang pinasok sa gobyerno o mga kontrata ho na kinuha para mag-supply ng solar power na hindi naman niya natupad, etc. at siya daw po ipapanagutin? Hindi ba? Sinabi yun dati. Pero nagkaroon ng balita na sumipat ka na lang nang hindi ka na makagulo. So tanong, lumabas si Leandro, nasa abroad siya, kumusta na yung kanyang sinasabing kaso? Magkasama kaya sila ni Zaldi? Di naman siguro, no? Hindi ba? Medyo... Ano na nangyari sa kanyang kaso? Mag-observe lang po tayo sa nangyayari dito. Unti-unting sinasapawan yung mga balita. Wala na. Kung si Leandro Libiste, pasilin po ninyo, si Leandro Libiste, hindi ba... Kita nyo mga kababayan, nasaan na si Leandro Libiste ngayon? Ano nang nangyari? Hindi ba? Nang huli nating balita ay binantaan siyang kakasuhan, kakalkalin ang kanyang sariling negosyo. At pinayuhan siyang magbakasyon. Sumunod naman, nagbakasyon. Sinong nagpayo sa kanya? At sinong nagbabanta sa kanya, nakasuhan siya? Ang tanong, kung wala rin bang sabit? Ano ko lang tanong lang naman mga kababayan. Di ko sinasabi na may sablay talaga ito si Libiste. Ang tanong lang, kung wala rin bang sabit, bakit ka matatakot? So ibig sabihin, kung natakot ka, may sabit ka. Or di naman kaya, bata lang talaga ito. Siguro ako, mga kababayan, dito na lang ako sa bata lang ito, sumusunod lang ito sa kanyang ina. Magalang kasi ito si Leandro Libiste, di ba? Kinasuhan niya si Auntie Claire pero hindi niya kinasuhan ng pagkakakulong eh. Ano lang, yung damages lang, di ba? Civil lang ang kinaso. Samantalang ang dapat ikaso diyan kay Auntie Claire sana tawag nito yung mayroong pagkakakulong, di ba? Pero dahil nga sa mabait, pero mga kababayan, hindi po pwede dito yung mabait ka. Hindi po pwede. Hindi naman sinasabing bawal maging mabait, no?
Pero pagdating po dito sa puntong ito, hindi na po pwede yan. Kailangan po may tapang at malasakit. At ang importante, kahit pa anong pananakot sa'yo, anong pagbibintang sa'yo, kung alam mong wala kang ginagawang mali, tumayo ka, tindigan mo, katulad ng ginagawa ng mga Duterte at ni Tatay Digong. Kaya wala talagang kapares itong mga mag-ama na to eh. Kaya dito talaga sila dito talaga sila laglag eh. Kasi nakikita ng taong bayan ito, mga kababayan eh. Pansin niyo, di ba? Pinukul na sa lahat ng mga Duterte, lalo na dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Impeachment nga, pinagkaisahan na 150 million. Ayon din yan kay Congressman Toby Chanco. Bawat perma ng isang kongresista, 215 something. Halos maubos lahat ang mga congressman dyan pumirma. Laki ba naman eh. Kasi napag-alaman natin, magkano lang din naman pala ang kita nila. Sa loob ng 3 years, isang term bilang isang congressman, 36 months, ang sahod lang nila ay 12 million lang. Pinakamalaki pa yun. Hindi naman lahat sila dyan, puro parehas malaki. So ang iba dyan, 200,000 lang naman mahigit ang sahod. Meaning to say, kabayan, ito'y maliwanag sa sikat ng araw na ang mga Duterte, kung ikaw ay diretsahang pag-analyze, no, siguro perhaps makakakita na tayo malinis. Dahil kung marumi itong mga ito, mabilis ito, tumba na kaagad to. Tingnan mo, pinalabas si Madriaga. Kita naman Madriaga nakakulong. Andoon sa Bilibid mismo, nakakulong, as in. Pero credible na credible para sa kanila. At tinumbakan ng kaso si BP Inday. Ngayon naman, itong mga 18 dating sundalo, at mayroon pang lalabas na 20 at 100 pa, baka lumabas lahat yan, hindi naman to nakakulong. May credible ito. Di ba? May credibility ito kaysa doon kay Madriaga. Na hindi naman yung Madriaga na yun, wala naman nagko-corroborate or wala naman siyang kasamang nagsasabi na, oo nga, kasama kami niyan. Kundi yung kanya mga tinutukoy, tinatanggi siya. Di ba? Tinatanggi siya na hindi talaga siya nagkasama at hindi talaga siya parte ng team ng BP Sara. Samantalang itong mga ito, mismo si Saldico, si Sergeant Cotesa, magkakaisa sila. Nagko-corroborate, nagtutugma lahat ang kanilang sinasabi. Tapos ayaw paniwalaan ni Boying Rimulya, ayaw din paggalawin ng Ombudsman, itong si Lacson, ayaw din paggalawin ng Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon sasabihin niyo sa mga taong bayan, impeach niyo si Sara Duterte dahil wala nang trust ang taong bayan sa kanya. Tama ba yun? Yun ba yung nangyayaring realidad na nararamdaman ng taong bayan? Kita nyo naman sa mga survey, hindi pa nila napapabagsak eh. Pinababagsak nila ng pilit pero hindi po bumabagsak. Bakit? Kasi nga po malinis. At hindi katulad nito nila Libiste, hindi ko pa sinasabi si Libiste may kasalanan hindi. Ang sinasabi ko lang, ang mga Duterte, kay ano pa man ang ipukol sa kanila, nakahanda silang tumayo. At hindi sila basta-basta nilang natutumba. Itong Libiste, siguro, marahil, bata pa ito, mahina pa talaga, bata pa eh. Di ba, wala pa siguro nga itong asawa eh. So, sa dala ng kanyang kabataan, mabait, masunurin sa kanyang magulang, siguro baka sumunod lang ito sa kanyang magulang. Yun lang siguro mga kababayan. Reserve muna natin yung natin. After all, baka biglang gulatin din tayo nito eh. Ilabas yung mga ebidensyang hawak niya, di ba? Kasi tandaan po natin, mayroon po ito dati, di ba? Yung Cabral Files. Cabral Files, di ba? Matindi rin ang hawak nito eh. Naapulan nila, di ba? Pero ang hindi talaga nila maapula mga kaubayan, ito pa ring flood control. Hanggang ngayon, mapatigil nyo man ang mga lumalabas na mga witnesses, mapatahimik nyo man lahat ng mga yan, one thing is for sure, mananatili ang inyong kasalanan sa mga naganap na mga flood control. Parating na naman ang tag-ulan, makikita na naman natin kung sino yung mga bulok na mga politiko. Lalo na dyan sa mga probi-probinsya at sa mga lugar ng mga congressman. Dahil karamihan dyan, baha dito, baha doon, huwag naman sana madagdagan pa ng lindol. Pero yung baha, given na po yan. Ngayon, ang tanong, ano ang inaatupag ng inyong mga congressman dyan? May nakakita na ba kayong congressman na
inaatupag nila yung paghukay ng mga kanal, mga imburnal, mga dike, para ayusin lahat, i-prepare kayo sa pagdarating na tagulan. Mayroon na ba kayo nakita mga congressman ganon na sila mismo? O yung inyong congressman ngayon andoon nakatutok para i-impeach si BP Inday Sara? Kayo na ang sumagot mga kababayan kung anong inyong nakikita ngayon. Sapagkat ngayon lang, itong araw na ito, napakataas na ng presyo ng gasolina mga kababayan. Umaabot na daw po, di umano 100 ang presyuhan ng gasolina ngayon. Grabe po ito mga kababayan, ang gasolina ngayon. Hindi na natin maano kung gaano na ito kalaki ngayon. So, tingnan natin kung gaano nito aabutin mga kababayan. Pero sila, ang inyong mga congressman, busy sa pagpapa-impeach kay BP Inday Sara. Makakakain kayo niyan eh. Pag natanggal si BP Inday Sara, yayaman na kayo. Pag natanggal si BP Inday Sara, ano na kayo, yung magkakaroon na kayo ng pera pambili ng pagkain ninyo. At pag natanggal si BP Inday Sara, magiging maayos na yung mga flood control dyan sa inyong lugar. Hindi, totoo mga kababayan. Kasi ito mga congressman na ito, sinasabi nila si BP Inday Sara corrupt, si BP Inday Sara may kasalanan ng lahat ng ito. So, ibig sabihin, pag natanggal nila si BP Inday Sara, asahan nyo po sa inyong mga lugar na maayos na po. Wala nang landslide, wala nang flood area, walang baha. Wala nang ganon. Ang mga tulay magaganda, yung mga project magaganda. At mas mahigit pa yung project na ginawa kay Tatay Digong, nalagpasan pa yung mga project. Ganon. Oo. Pag natanggal nyo si BP Inday Sara, ganon sana ha. Tama ba yun mga kababayan? Mangyayari ba yun? Hindi abangan natin kung magtagumpay sila pagpatanggal kay BP Inday Sara. Pero sana mga kababayan, bukod sa matanggal si BP Inday Sara, tanggalin din sana muna itong si Garcia. Dahil itong si Garcia, isa rin to sa nabanggit ng 18 mga sundalo. Plus, napakatalamak nito. Lahat ng mga talunan, andyan pinapaupo niya. Yung Gabriela, yung makakaliwang grupo na yan, andyan, talo yan eh. Si Abante, talo, andyan din. Yung mga panalo, ang Duterte Youth, 3 upuan, inagaw nila nitong mga makakaliwang grupo. Kita nyo yan? Ganito po kabalasubas itong ating gobyerno ngayon. Di ba? Kaya mga kababayan ako, umaapila ako sa inyo, huwag po tayong titigil sa pagsasalita. Huwag po kayong titigil na mag-post, ipadama ninyo na talagang Duterte tayo, tayo sa mga Duterte, support tayo. Huwag po kayong titigil mga kababayan. Kasi pag tumigil po tayo, ginagawa na nga nila ngayon, no? Ito, tingnan nyo po ito, Lahi ko ato ba? Kani sira, kani sinawa pa dyan ako maglabay-labay sa akong Diyos pedugay. Radyo ko kasi pagong-pagong na ni kay di ko ganahan maghilom-hilom. Ranta ko kay di ko na magpilapil mga politika kay mga wahinungda, mga tambalos-los. Pero kasi kay glabay na sa ang news ped. Nga naman na sira-sina, saan mo na yung pangan diya o piranha? Piranha. Kagwapa niyo. Sheila, sige dalan-dalan sa akong news ped. Piranha na lang ang pangalan mo. Mga kababayan. Sunod natin, itatapik yan si Miss Maganda. Ganda nito ni Princess, si Miss Princess ito. Ganda, akala mo imported na imported. Yung pala, pag nagsalita, Bisayang gamay, Bisayang dako rin. Bisayang sexy. Bisayang magandang sexy. Di ba mga kababayan? So yan po ang ating nagawang rito na reaksyon na video. Kayo po, anong inyo masasabi dito? Huwag po tayong titigil. Ako para sa akin, advice ko, wala pong titigil sa atin. Tuloy po tayo sa pag-support sa mga Duterte, mga kababayan. Sige, at puntahan ko na po mga nag-comment kahapon na gusto mo pa-shoutout. Ito na po sila, kaya gusto nyo pong pa-shoutout, punta po kayo rito. Ayan, Julieta Amador, watching from Bohol. Shoutout everyone. Ayan, mga kababayan, taga Bohol yun eh, si Princess. Ayan. Nilida ba to? Nilida Tambolero. Hello, watching from Sydney, Australia. Yan, shoutout sa iyo. Good morning, I'm watching from USA, Lourdes. Yan. Good BMR, God bless. Remedios Sagil. Watching from Qatar, si Mercedita Tuyor.
Lorena Porti. I'm watching from Richmond, Virginia, USA. Sorry po. Dilya Pinida. Pa-shoutout BMR, lagi akong nanonood sa iyo kasi ang galing mong mag-vlog. Di na ako makapag-member or super thanks kasi naiba na GCash. Di ko na ma-link. Ganun ba Dilya Pinida? Ito si Dilya Pinida, taga Pangasinan ito eh. Ais Labatan. Masanto siya kaugtuan, kaagunditan Pangasinan. Yan, Dilya Pinida. Watching from Dubai, UAE. Angeline Yusuris. Yan. Like done as always. Sabi naman ni Ma'am Lechen. Ay, hello po Ma'am Lechen. Sa inyong mami at daddy. At saka sa iyong husband na piloto ng eroplano. Shoutout po sa inyo lahat dyan. At ang mga kasambahay pala, mga trabahante pala ni Ma'am Lechen na nanonood sa ating programa. Naalala ko, nanonood yan. Yung mga nagtatrabaho dyan kay Ma'am Lechen. Hello po, shoutout sa inyo lahat dyan, mga sir, mga ma'am. Watching from Hulo-Sulo, sabi naman ni Muhicans. Hello VMR, sabi ni Ate Charilo, ang aking member na napakasipag mag-comment. Helen Buendia, good afternoon VMR, I'm watching from Ibisan, Capiz. Yun, Duterte pa rin mga taga-Capiz. Shoutout sa inyo dyan. Eleuteria Bautro, hahaha, magaling naman magbabayad na thanks God. Asbok na ang mga OFW sa galit kasi hirap kaya mag-work sa ibang bansa. O, diba? Totoo naman, ang hirap doon, diba? No skip ads like, sabi ni Dina Luntayaw. Yan, tama, Luntayaw, Buenya Flor. Pinagdugtong-dugtong kasi ni YouTube, nakakaanong basahin. Tama, from Cavite, lalo na nakita namin si Tatay Digong personal doon. Nagalab ang aming pagmamahal. Thanks, attorney. Grabing galak kami sa Revelations. Totoong tao na umani ng malalim na pagmamahal. God keep you safe and always, sabi ni Health and Health FPRRD, sabi ni Ramon Kilala. BP Inday Sara, we love you, ingat, God bless, sabi ni Merlin Sikuya. Shoutout BMR, Ruwa ng Bulacan. Ayan. Conrado Ruwa ng Bulacan, shoutout sa iyo dyan. Saan ka sa Bulacan nga uli? Kung Duterte lang sana, sabi ni Maria Clapano. Hala, ang daming Pilipino, sabi ni Julita Amor. Watching from Singapore, sabi naman ni Galaxy. Sir BMR, we're always watching you. Po, ingat po kayo palagi, God bless you po. Ganon din po sa inyong ma'am at sa inyong mom and dad at inyong husband. Kawawang bayan, wala man lang tagapagtanggol, sabi ni Erwin Sanz. Nalingaw ko kay Lupin. Sherlita Lapores, nalingaw jud ka kag Lupin, no? Si Lupin ba? BMR, magkatulad tayo ng Suwestyon sana para hindi magulo sa una hanggang katapusan siya nak kasi ipinakita niya ang kahusayan niya, sabi ni Georgina Aurelia. Forever na lang mga Duterte na, no? Dapat ipulikas, no? Itilikas nila si Bibi sa US, tapos ano daw? Hindi gumano. Flor Amadang. Sa ibaba may nakita nga pala. Regina Morten, Sir Chavit Singson, tulungan niyo po ninyo ang mga OFW. Yan. Nanawagan siya kay Chavit Singson. Okay mga kababayan, yan po muna pansamantala ang ating nagawang video at reaction. Kayo na po ang bahala. Mag-comment naman po kayo sa baba sa inyong mga opinion at reaction patungkol po sa ating video ito. Maraming salamat. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, comment nyo po dyan sa baba. At pakilagay na rin ang inyong lugar kung taga saan kayo nang malaman natin kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat muli. Pilipinas as always. Bye-bye!